Yes, mga kaibigan, at ito na po yung sinasabi ko sa inyo, hinihintay natin, ano? At bibigyan natin na makausap po natin isang taong matagal na nating kilala, matagal na rin naglilingkod sa ating mga kababayan, ano? Pero ang nakakatuwa nito, siya po ay maraming natulungan. At itong mga natulungan nito, naku, hindi na natin masabi, no? Kung sino-sino. Akala ko nga kanina hahagisan ako ng jacket But anyway, we welcome po natin mga kaibigan. Nandito po ngayon, si Mr. Willie Rebellami. Yan. Hello. Good morning po. Magandang umaga po, Kuya Ed. Maayong buntag sa inyo pong lahat, sa inyong mga tanan. Magandang umaga, magandang hapon sa inyong mga kasama natin dito sa Davao. Sa inyo po, Kuya Ed, maraming salamat sa pag-imbita sa amin dito. Yes, okay. Kasama ko po si Attorney JP Pagianos ng GP Party List. Ayan, okay. Kailangan tangkilikin natin yan, yung mga ganyan, ano? Sir Willie, no? Kung magsishare pa ba ako sa iyo? Hindi na, Willie na lang ho. Willie na lang. Kasi una, nakilala bilang isang Kuya Will, no? Pero paano nga ba nagsimula ang karir? At ito nga, ano ang nagtulak sa inyo sa desisyon na pumasok kayo sa ganitong kalakaran? Yung piliin kayo ng tao. Kasi alam ko naman ang background nyo talaga napakaganda. Ang sarap po kasi ng pakiramdam na nakakatulong ka sa kapwa mo. Ang sarap matulog sa gabi. Alam niyo ba yung may nakikita kang lumuluhan ng kaligayahan? Opo. Ay, tingin yung pinakamasarap na pakiramdam mo ng bawat Pilipino. Pag nakakatulong ka, malaki man yan o maliit, basta may nabigyan ka ng kasiyahan na kababayan mo. Nagsimula ako as a drummer, pero ito, nandito na ako ngayon, andito ako hindi naman para sa akin, para sa mga kababayan nating nangangailangan talaga ng boses para sa Senado. Ayan. Alam mo, mga ilang araw, ina-announce ko na yan. So, kung baka makasama natin si Kuya Will. Ano? At titingnan natin mabuti, ha? Kung ano sabi nila, Sir, alam namin yan, ha? Kung talagang siya ay totoong tatakbo bilang isang senador, talagang tatangkilikin namin yan. Siya ang pipiliin namin dahil isa po kami sa natulungan niya doon sa kanyang mga show. Ayun nabanggit niya, no? But anyway, kung sakasakali, Will, ikaw ay nandiyan sa Senado, no? At anong ipagpapatuloy mo? Kasi bukod sa nakatulong ka na, ano pang idadagdag mo? Yung ang pinaka-importante sa akin, yung basic na pangangailangan natin mga kabayan. Kalusugan, trabaho at edukasyon. Diyan yung nagsisimula lahat ang buhay. Sa lahat ng mga pangarap ng mga ating kabataan, edukasyon. Kalusugan, paano ka magtatrabaho kung yung magulang paano ka mag-aaral? Hindi healthy. Hindi ba may sakit? Importante, alagaan natin ang bawat buhay ng Pilipino. Okay. Importante, alagaan natin ang bawat Pilipino. Bakit? Kasi ito yung pamilya natin, Pilipino, dugo natin ito Correct. So para sa akin, kalusugan muna importante. Yung Phealth is okay, matutulungan tayo ba Pilipino. Sana yung mga senior, believe nyo na ang mga gamot niyan. Di ba? Para isipin nyo, ako sa research, inaalam ko, mas marami yung namamatay na mahihirap kaysa mayaman. Correct. Kasi hindi nila na-maintain yung gamot, yung medisina. So, ibig sabihin, mas maagaw silang namamaalam sa mundo. Paano nila iiwan ng mga anak? Paano magpapatuloy ng pangarap yan kung wala kang mga magulang na magpapaaral sa'yo? Yan. Yan yan ang mga importante sa akin. Siyempre, yung trabaho, kailangan yan sa bawat pamilya para magbigay ka ng magandang buhay sa pamilya mo. Ayan. Ano ho ang pananaw mo sa ating kalusugan sa ngayon, ano? Dahil hindi naman maaalis na ang ating pong kalusugan ngayon ay parang pigil. Dahil na po, tungkol sa nabanggit nyo rin na PhilHealth, na hindi nabigyan ng tinatawag nating budget, ano? At nabawasan pa nga. Kung sakasakali, kasi sabi mo nga, maraming mahihirap na kailangan yun. At kung sakasakaling nandiyan ka, at makikita mo yung mga ganyang sitwasyon, ano hong karagdagan na maitutulong mo sa taong bayan? Ang gusto ko dyan ay gagawa ko ng isang bill of batas para sa mga kalusugan. Una, dapat talaga yung mahirap binibigyan ng libreng gamot na yan. Totoo. Yung mga seniors natin, dapat yung may maintenance na yan, bawat barangay. Bawat kabilang po mga klinika sa bawat barangay. Kaya naman gawin ng gobyerno yan. Tulungan mo ng senador, congressman, ng ating mahal na Pangulo, yung ating tinatawag ng local government, at doon ibibigay yan. Alam nyo, sana naman ang sa pagtulong natin taos puso ang pagtulong. Galing sa puso ang pagbibigay ng gamot. Galing sa puso ang pagbibigay mo ng tulong sa kapwa Pilipino mo. Kasi kung hindi nang gagaling sa puso ang pagtulong,
Kawawa din yung mga tutulungan. Tinutulungan ng presidente, tinutulungan ng gobyerno. Tapos may mga taong hindi tutulungan ng sapat. E ba dapat to, sama-sama tayo sa pagtulong. Yan, napakaganda po ng inyong pamahayag. Ano? About naman sa issue naman ng edukasyon, anong gusto nyo idagdag at anong gusto nyo maging karagdagang batas para maipagpatuloy natin yung magandang edukasyon ng kapwa natin Pilipino? Ang alam ko, marami na yung batas na naigawa para sa edukasyon na magaganda naman. E di, alamin ko mabuti kung ano pa yung dapat idagdag. Sa ngayon mo kasi, ala pa ako dyan sa Senado. Alam nyo, pero mahirap ako mag-desisyon dyan na hindi ko pa nalalaman ang talagang kailangan. Kasi marami na yung batas na ginawa dyan eh. So, dapat aalamin ko muna ano pa yung kulang sa batas na yan. Yeah. At pwede natin gawin at itulong. Para sa akin, katulad dyan, ang isang nakikita ko dyan, marami mga guro nagsasakripisyo ng buhay nila. Yung pumupunta sa mga baryo, dumadaan pa ng ilog bago makapunta sa eskwelahan para matulungan yung mga ating mga kababayan. Anong means nila? Wala. Dapat yung kung magiging senador ako, uunahin ko dyan ang transportasyon, ang puntate, yung mga tulay na ito mga nagbubuhis ng buhay yung mga yan. Ano kailangan? Siyempre, kung kaya natin magbigay na tayo ng wifi doon o meron tayong satellite sa mga baryo-liblib na lugar para hindi na mahirapan, para hindi naman mahuli yung mga bata yan sa edukasyon. Pwede naman, dahil nga pwede ka naman padala ng TV. Kung walang wifi, may USB ka naman. O ito mga children, mga bata, ito ang pag-aaral na tama. Di ba? So, ibig natin, kumbaga yung lumang pag-aaral, i-advance na ho ang teknolohiya natin eh. Iba na po ang pagturo ngayon. So, ibigay natin yan dahil ito na ang mundo natin. Technology na. So, para sa akin, i-advance ko ang edukasyon para sa mga batang, lalong-lalo na yung may hirap. Kasi alam niyo, yung may hirap, wala namang pampaaral yan. So, dapat bigyan ng tustusan yan ng gobyerno. Isa yan sa mga naiisip ko sa ating mga kababayan. Yan. Napakaganda po na inyong layunin para sa ating mga kababayang Pilipino. Okay, iwanan muna kita sa Kuya Will, no? Dito tayo kay Attorney. Saan ko pupunta? Sandali lang po. Kala mo, alis kayo. Hindi po. Dapat ang komedyante talaga ni Kuya Will. Okay, Attorney, no? Yung party list, paano ito makakasuporta sa tinatawag nating pangangailangan ng ating taong bayan? Dahil marami kasing party list na nakikita natin, no? Buong bansa yan. But nakikita natin dyan, anong layunin ang gagawin ninyo kung sakasakali? Maraming salamat po muna, Kuya Ed, sa pag-imbita po sa amin dito. Sa amin ni Kuya Will, kami po ay nagagalak. Mahayong buntag po sa lahat po ng marunong pala eh. Nag-practice po, nag-practice. So anyway, tulad po nga po ng sinabi nyo, alam nyo po, ang GP Party List po, galing sa Puso Party List. Kami po ay pang-6 na taon na po na naglilingkod sa ating mga kababayan. Kami po ay nagsimula sa aming probinsya, sa Nueva Ecija po, kung saan po nanggaling ang aking tatay po. Siya po ang nakaupo ngayon na congressman. At nagkataon po, nagkita po kami, nagkaroon na pagtugma ang aming tadhana ni Kuya Will, kasi siya po ay taga Nueva Ecija din po. So, tinatanong niyo po kanina, ano po ba ang gagawin namin? Gusto po namin i-expand o palakihin pa po, palawakin po ang lahat po ng aming ginagawa ng mga serbisyo. So, syempre po, alam naman po ninyo na ang pangunahing ang trabaho ng ating mga legislators ay gumawa ng batas. Pero syempre po, kailangan natin din i-implement. Gumawa tayo ng mga programa tulad ng sinabi nyo. Maganda po yung mga minention po ni Kuya Will, yung paglagana po ng mga libreng wifi sa mga far-flung areas. Yung mga hindi po maabot, diba, na wala pong signal, para po hindi po mahuli yung ating mga estudyante sa kanilang pag-aaral. At syempre po, yung aming ginagawa ngayon sa Nueva Ecija, yung medical mission po, dinadala na po natin ang ospital sa mga barangay at the barangay level po, nang sa ganun po, hindi na po mahirapan ang ating mga kababayan, lalo-lalo na po ang ating mga senior citizens. Yes, okay. So, ibig sabihin, bukod sa nakita na natin tulong na party list, ay matadagdagan pa ito. Opo. Ayan, okay. Mabalik tayo kay Kuya Will, no? Ayan, no? Iniwan ko siya kanina eh. Ano yung nakabalik agad? Nakabalik agad eh. Will, no? Kung titingnan kasi natin, sa panahon natin ngayon, iba ho, di ba? Maraming problema ang taong bayan. Unang-una itong food security natin eh. Dahil hindi bumababa ang presyo ng bigas na pangunahing, ito talagang pangangailangan ng kapwa natin Pilipino. Alam mo, minsan nga, sardinas lang at saka yung noodles lang ang ulam nila, no? Nakakaawa.
siyempre, paano yung kalusugan na pinag-usapan natin kanina? Anong maitutulong mo kung sakasakali, no, na itong ating mga traders, dahil ito pinagbibintangan ng ating no, na traders o yung ating mga nasa market tungkol ho sa presyo ng ating pangunahing bilihin? Una sa lahat, dapat alamin muna natin. Siyempre, yung mga traders natin at yung mga, dapat kumita rin yan. Hindi naman sila pwede mag-business na hindi sila kikita. So, dapat pantay-pantay. Yung kung kikita man sila, hindi naman dapat yung sobra-sobra. Dapat meron din silang puso para sa ating mga kababayan. Yung sapat din na nakakayanin ng bawat kababayan natin. Alam mo, pagpasok ko dyan, alamin ko lahat. Sa ngayon kasi mahirap ako mag-decision dyan. Dahil mahirap, ang gusto ko lang gawin dito sa ngayon, una, alamin ko muna kung ano talagang pangangailangan, which is alam ko naman na. So yung batas na mga dapat ko pang alamin, idadagdagan ko na lang yung mga batas na nagawa na. Alam nyo kasi sa alam ko, napakarami pong batas na ginawa na for the longest time. Napakarami na nai-implement ba? Nagagawa, kinukunan niyo ako ng picture. Sige lang. Alam niyo naman, okay yan. Nakakatawa si Tito Ed, alam niyo, at parang parang very casual tayo dito ngayon. Yung tinatanong niyo, alamin ko muna dapat ang dapat na pangangailangan. Ngayon, tungkol sa traders, tungkol sa pagbebenta, syempre lahat po ito dapat balabalansin. Hindi naman po pwede sila lang ang kumikita na malaki, nahihirapan yung mga makababayan natin. Ang hirap kasi dito eto mahirap dyan, sa aking paningin. Tumataas ang bilihin, bigas, kamatis, gulonggong, lahat. Tumataas ba ang minimum wage? Tumataas ba ang sweldo ng ating mga trabahador, laborer? Yan ang mga dapat na batas na pag-aralan. Ngayon, kung tataas mo yan, dapat tumataas din ang sweldo para pantay-pantay lang. Hindi ba pare-pareho maging masaya? Pero kung tumataas ang bilihan at ang sweldo naman ay ganun pa rin, talagang maraming mahihirapan nating kababayan. And I think yan ay isa mga dapat natin ibalanse. Ang tawag dyan, ibabalanse natin dapat lahat. Yes, okay. Kasi unang-una, sa background lang ninyo, Will, no? Kung titingnan natin, isa sa pinakamalaking naitulong nyo sa mga tao kapag may tumatawag sa inyo na may sakit ang isang pamilya, ay nagampanan nyo na yun yung tulong na yan sobra-sobra nga yung binibigay nyo no? Pero siguro pag kayo nandiyan na sa Senado, may pagpapatuloy pa ba ninyo yung ganyang gawain nyo doon sa ating mga kababayan tulad ng show na hindi nila makalimutan sa iyo? Ang maganda ko dito, tuloy yung programa at mas malawak na po ang pagtulong ko. At buong Pilipinas ito, kasama pang OFWs. Pero ang programa ko, tuloy-tuloy. Kasi bakit? Yan na nagbibigay ng saya at pag-asa sa ating mga bakit mo kikita rin? Ang ibig sabihin, kaya naging senador ako, hihinto ko na? Hindi, tutuloy ko pa rin yan. Pwede naman ako, ang Senado, Monday hanggang Wednesday. Thursday, Friday, hanggang Saturday, pwede naman ako maging kasama pa rin nila. Hindi naman ako po pwede pag senador ka na, tatalikuran ko na yung isang bagay na mahal sa akin. At isang bagay na alam ko nagbibigay na sa ating mga kababayan. Tuloy pa rin yan at marami pa rin matutulong. Nakakatulong na ako sa Senado, nakakatulong pa ang programa. Nasaya. Okay. Isa kasi sa nakikita ko, Will, sa iyo, no? Hindi naman sa pag-aano, no? Marami tayong mga mambabatas o nasa Senado na parang hindi nakikita yung kanilang mga ginagawa, no? At parang kumbaga sa palamuti lamang. Sa iyo kasi, iba nauna yung tulong sa taong bayan bago mo ipinasok ito. Kaya nga marami nagtataka sa inyo, baka sakasakali na yung tulong na ginagawa nyo nung mga nakaraan sa show nyo ay mabago. Ito, sinabi mo lang ngayon na hindi mababago, madadagdagan pa. Ito yung pinakamaganda dyan na talagang tatandaan ng ating taong bayan. Yung sinasabi nyo, no? Kaya sana naman, hindi daw nila sayangin yung kanilang pagpili sa iyo kung sakasakali. Ayan. Siyempre, pagka ito, sabi mo nga, dadagdagan mo at huhustuhan mo pa, no? Yung mga problema na nakatalanga sa ating ngayong lipunan, ito ba ay dadahan-dahanin mo na bigyan ng pag-asa para mabuhay na maganda ang ating mga kapwa Pilipino? Alam mo sa buhay, tatay, hindi naman pwede madalian Ang paggawa ng batas, hindi naman gagawa ka ng batas, batas na. Okay. Dadaan ka pa sa mga pagsubok, first reading, second reading, and then decision making. Hindi ho ganun yan. Pero bago magawa yan, dapat ma-implement ng tama yan. At dapat magawa mo yung batas na talagang magagawa. Gagawa ka ng batas, hindi mo naman magagawa. It's useless. Dapat ipangako mo yung batas na yung para sa kanila. Alam mo, ang pagtulong hindi naman batas lang. Hindi ba? Yung batas, susundin mo yan. Dahil yan ang tama. Ang batas talaga, ang batas na para sa mahirap ang kailangan natin ngayon. Tama kayo, mahirap ang buhay. Alam mo,
para umasenso ang buhay natin, magkaisa tayong lahat. Oo. Kalimutan ng puot, tanggalin ng galit sa bawat Pilipino. I think pa nagkaroon tayo ng pagkakaisa, magiging masaya eh. Kasi kung nakakapanood ka sa telebisyon na nag-aaway, hindi ba nakakaparang bumabagsak ang balikat natin? Correct. Sana magkasama-sama tayo. Isa lang ang pakay natin lahat, di ba? Public service. So yun ang gawin natin. Be a servant sa publiko. Eh kung magkakaroon tayo ng ego, pataasan tayo ng pride, paano na yung mga kababayan natin? Di lahat ng pinangako natin hindi na natupad. Ilang taon natin itong pagdudusahan. Katulad yan, ako ba makikipag-away sa sila? Hindi. Makikiusap ako sa iyo na talagang gumana tayo ng kabutihan. Alam ko naman yung mga senador na yung magagaling. Basta sabi nga nila, ulitin ko, wala daw akong alam. Pagpasok ko dyan. Talagang wala akong alam sa pag-aabuso sa tao. Wala akong alam sa pagnanakaw. Wala akong alam sa mga sinasabi nila. Pero mag-aaral ako ng batas para sa ating mga kababayan. Yun ang aalamin ko. Yun, napakaganda talaga na. Okay, napakaganda na tandem nyo, attorney, sa party list, ano? Hindi ko kami riding in tandem, ha? It's a goodwill tandem. Oh, parang goodwill tandem ang nakikita natin yan. At karagdagan pa, attorney, na talagang ibibigay nyo yung inaasahan ng taong bayan. Alam mo, Kuya Ed, na-mention nyo po kanina yung sa presyo po ng ating mga bilihin. Ang isa po naming ifo-focus din ay yung suporta po na kailangan po ng ating mga magsasaka. Kasi po ang magsasaka po, ito po, ang main natin na kailangan nating tulungan, ang agrikultura po natin. Kung wala po wala po tayong ibibigay na suporta sa ating mga magsasaka, paano na lang po ang ating mga kababayan, di ba? So, i-improve po natin, especially po yung mga post-harvest facilities, yung kumbaga yung mga dryer ng ating mga bigas. Diba? Kami po from Nueva Ecija, kami po ay Rice Granary of the Philippines. So, pero sa buong Pilipinas po, merong ganyan eh. Merong madaming magsasaka. Yun po ang source natin ng ating pagkain, di ba po? So, yun ang gusto po natin, mga improvement po sa antas po ng buhay ng ating mga magsasaka. Pag na-improve mo sila ang ating mga facilities, yung sa ating agrikultura, then mapapababa natin yung presyo ng bigas. Yes, okay. Marami po nakikinig sa atin ang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental. At ito po kanina pa sila nagte-text kung magiging totoo nga po daw yung pagbisita nyo, no? But ginagarantihan ko naman sila 100% na ito inaabangan nila. At marami sa Facebook din po nakikita tayo, no? At sa television natin sa Manila. At syempre, sa mga sumandali ito, Will, no? Talagang hihilingin ko lang talaga, ano ho ang karagdagan na gagampanan mo sa taong bayan at anong masasabi mo sa mga listeners natin ngayon na mahabilin mo bilang palatandaan na ito ang umpisa ng ating pag-asenso. Basta ako magiging boses sa Senado. Kung ano may nadidinig ko for 22 years na binubulong nila panggamot, pang-aral, panglibing, kung ano man ang kailangan natin mahirap, yun ang sasabihin ko sa Senado. Yun ang gagawin kong batas. Dahil for 25, almost 27 years na ako sa showbiz 22 years po ako daily show. Yun ang mga bulong. So yun ang isang guni ko sa Senado. Kasi yun ang pangangailangan talaga ng tao. Edukasyon, sinasabi ko, trabaho, at pinaka-importante, yung kalusugan natin. Ano yung buhay kung tayong lahat ay masamang pakiramdam? Remember the COVID? Hindi ba lahat tayo? Ang hirap ng buhay, ang daming nagbuhos ng buhay. Kita mo, lahat tayo hindi makalabas. Yan ang sinasabi ko. Kung may karamdaman ka, makakalabas ka ba? Makakapagtrabaho ka ba? Tama po. Mapag-aaral mo ba mga anak mo kung may karamdaman ka? I-maintain natin yung mas mahabang buhay sa bawat Pilipino. Dapat ng gobyerno, mahalin ang buhay ng bawat Pilipino. Yes, okay. Last question, Kuya Will, no? Hindi naman sa pag-aano. Minsan ako nagtataka rin Kamusta na ba ang love life natin ngayon? May boyfriend ako. Ganon? Pero sikreto ko yun. Okay. Yun ang gusto nyo malaman. Ang pangalan niya ay George. Biro lang ako. But anyway, mas masaya ako ito. Ang priority ko talaga, alam nyo, ang pamilya ko yung sambayan Sila yung nakakasama ko araw-araw Si Bia, magsushow ako araw-araw. Sila yung nakakakwentuhan ko. Sila yung nayayakap ko. Sila yung nabibigyan ko ng jacket, cellphone, tulong. Sila yung umiiyak sa akin. Sila na yung pamilya ko. Kaya sa akin, yung love life, wala muna yan. Okay naman ako. Meron naman akong paraan
So, lahat ng bagay. Hindi ba? Okay, talaga, yun ang pinakamabigay. And then, attorney, anong masasabi mo naman tungkol sa ating mga listeners na talagang porsigido na piliin ang mga ganyan pagkakataon, lalo-lalo kay Kuya Will? Alam mo, Kuya Ed, ito si Sen Will or Kuya Will. Nakita ko po sa kanya yung talagang passion niya na makatulong sa ating mga kababayan. At nakikita ko rin po sa pag siya po ay dinala po natin sa Senado, madami po siyang magagawa. At yung mga batas po yan, kami po ay we're working together. And sabi nyo nga, goodwill tandem. Diba po? Magtutulungan po kami para po ipataas pa po ang antas ng buhay ng ating mga kababayan. Lalo na po yung ating mga kababayan nangangailangan. Yes, okay. Alam mo, magdagdag ko lang, may attorney, no? Kung papalarin siya, sana makatusit sila. Kasi yung tatay niya, ang dami ng ginawang kabutihan sa mga kababayan natin. Not just in Nueva Ecija. Marami siyang tinutulungan ng ibang tao outside Nueva Ecija. Nakasama ko siya, no? Ang isang maganda dito, yung isa namin pakay is galing sa puso. At puso para sa bayan. Isa lang Alam mo sa tao, para sa akin, pag nag-iisip ang utak ang ginagamit mo, di ba? Pag minsan utak ang ginagamit mo, iba. May pumapasok sa iyo, hindi mas maganda. Pero pag damdamin mo, pinakikiramdaman mo, iba talaga pag may puso ka sa bawat Pilipino. Basta kami nandito, hindi para sabihin na gawin nyo kami number 1, gawin nyo kami, hindi ho. Makapasok lang kami, mailok-lok nyo kami dyan. Ang importante para sa amin, kayo ang magiging number 1 na pagbigyan namin ng serbisyo. Yan, yun lang kasimple. Hindi namin kailangan ng number 1, 2, 3, 4, 5. Maging, iboto nyo lang. Sabihin natin na, iluklok nyo kami dyan. Yes. At magsiservisyo kami ng, hindi para kami manloko. Hindi kami, kasi sa totoo lang, sabi ko nga, lumampas pa sa panaginip ko, ang pinagkaloob sa akin ng Diyos. Para saan ko pagagamitin yan? Saka mahirap naman napakadami mong pera, nag-iiba na ang buhay mo. Correct. At sa inyo, hindi nakikita yan ng taong bayan Kaya nga siguro, mas palalawigin nyo yung tulong na gagampanan nyo sa taong bayan sa gagawin nyo ngayon na pagpasok sa Senado. Tanong ko siya, Tito Ed, kayo ba iboboto nyo ba ako? Siguro simula ngayon hanggang Bakit sa siguro? araw-araw. Bakit siguro? Hindi, ganito po. Simula ngayong araw nito, araw-araw ako na po programa babanggitin kita. Bakit? Araw-araw dito dahil nakikita ko yung future na gagawin mo sa taong bayan na magkakaroon ng asenso kung sakasakaling ito ay pagsisipagan din ng ating kapwa. Mabuhay ka dito, Ed. Mabuhay ka. Lalo ako ng vlog nyo. Mga kababayan dito sa Davao. Ano oras ba ang programa mo? From 8 to 10. Ngayon naka-live pa tayo. Okay, live tayo. Basta pagpasok ng alas 8 hanggang alas 10 ng umaga, tandaan nyo, ito na may bibigay ng tapat na serbisyo sa inyo. Tapat na balita, walang iba kundi si Tatay Ed. Ang tawag sa inyo ay Kuya Ed, yes. Tatay Ed, Mr. Edgar, tanda ba? Yes. Tama. Sa Tatay Ed, maraming po salamat sa pag-imbita nyo sa amin. Tatandaan nyo, pag binoto nyo ako, ikaw ang panalo. Yes, okay. Thank you mga kaibigan. Siyempre, tandaan nyo mabuti yung sinabi ni Kuya Will. And attorney? Muli po, maraming salamat po Kuya Ed sa Radyo Pilipino sa pag-imbita po sa amin dito. At syempre po sa ating tagapakinig, nandito na po ang galing sa Puso Party List at si Sen Will, Kuya Will, para sa Senado, para po tulungan ang ating mga kababayan, gumawa ng mabuti at syempre po magbigay saya sa bawat Pilipino. Yes, mga kaibigan, sa loob po ng isang oras natin palatuntunan, nakausap po natin si Kuya Will at ang party list po ni JP Party List, no? At siyempre, puso, kailangan yung para sa puso, no? Talaga ang kailangan kasi ang pagmamahal kasi hindi maialis to sa ating kapwa. Pag nawala ito, ay wala lang lahat, di ba? Di ba, tatandaan nyo to Ito lang mabanggit ko lang sa inyo. For 22 years, ang tenga ko nakikinig sa bawat bulong ng mga Pilipino. Ang puso at damdamin ko, nakikiramdam kung ano pangangailangan. Ngayon, ang boses ko, manggagaling sa kanila lahat yan. Kung ano man yung nadinig ko sa kanila, kung ano man yung niluluha nila, ito ng pagkakataon na madinig sa Senado ang kanila mga hinanain. Yes, okay. Thank you very much, Willie Rebellion, mga kaibigan. Tandaan nyo, anong number kayo sa... Wala pa, no? 55 po. 55. Dalawa, 5. 5-5. 5-5. Dahil nasa TV5 ako, kaya 5-5. Kaya naman, 1-3-2 naman, ang GP Party List. Tandaan yung numero yan. 1-3-2. Wag suweting, ha? Okay ha? Wag sa loto. Yan ang numero para sa balota yan. Bakit? Kasi,
galing sa puso yan. Yung 5-5 naman, ako naman po yan ang aking numero, puso naman yan para sa bayan. Maraming salamat Tito Ted. God bless you. Sa mga tiga Davao, maraming salamat at ito yung pangalawang tahanan ko na. Dahil nung ako nagpunta rito, sobrang pagmamahal na naramdaman ko sa inyong lahat. Mahal ko kayong lahat. Maraming salamat. In behalf of course, Attorney JP Pajenos ang galing sa puso. Ako ho, si Willie Revillame, at may kaibigan ako na tumatakbo din ng Pampanga, Santo Tomas, si Mr. Raymond Ronquillo, sumama din siya, at nakikisa. Maraming salamat po sa inyo lahat, makatingin na Tito Ed, maraming salamat sa panahon nyo, sa oras sa binigyan nyo sa amin. Davao, mahal namin kayo. Yes, okay. Mga kaibigan, sa ngalan po ng ating station manager, Maximo Rostel, ganun din po sa ating co-pilot ngayon, walang iba kundi si Engineer Tirso Abelia. And of course, syempre, ito naman po yung inyong abang lingkod, Mr. Easy, Edgar Candia. It easy to remember but hard to forget. Magandang umaga po sa inyong lahat.